Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay Jericho Romana ng Nice Hotel Monumento sa may Caloocan po. Shoutout po kay Michael Rojas ng Bench Robinsons Malolos, Bulacan. At shoutout din kay SG R81, no? SG Rojas of Tri-Gold Security Agency. So maraming salamat po sa inyong tatlo at maraming salamat sa lahat ng mga nakasubscribe, sa lahat ng mga nanonood at taga-subaybay ng ating channel. Naway ibahagi po natin ito para tuluyan pong maiangat ang kamalayan ng mga security professional, hindi lang po rito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ukol pa rin po sa pagpapatuloy ng ating Rule 113, okay? Revised Rules of Criminal Procedures. Ang tatalakayan natin ngayon ay yung nilalaman po ng Section 11. Mahalaga po ito na dapat malaman ng ating mga security professional para po hindi sila madawit or makasuhan or malagay sa alanganin, lalo na kung ang pinag-uusapan ay pagpasok, no, doon sa pwesto na inyo pong binabantayan. Bakit po? Ang nilalaman po ng Section 11 ng Rule 113 ay right of officer to break into building or enclosure. So mahalagang malaman po ito ng ating mga security professional. Bakit? Let's say naka-duty ka sa isang establishment, may tumakbong magnanakaw or meron doong may tumatakbo at hinahabol ng mga pulis, no, ng mga law enforcer at pumasok, no, doon sa areang binabantayan mo. Okay? Hindi mo namalayan, hindi mo napigilan. Let's say hindi mo namalayan, nakapasok, may hinahabol ng pulis, biglang ang nakita mo na lang yung mga tumatakbong law enforcer or pulis. Bigla mong pinigilan sila. Di ba? Meron silang let's say they are in the hot pursuit operation. So, pwede mo ba silang pigilan doon? Di ba? Yun po yung isa sa technicalidad dyan. Kaya mahalaga pong malaman natin ano yung karapatan ng isang law enforcement officer, no? Sa tawag niyan, sa pagpasok sa ating nasasakupan. So, ito po yung nilalaman ng Section 11, no? Right of officer to break into building or enclosure. So ano pong sabi dito? An officer, in order to make an arrest, either by virtue of a warrant or without a warrant. Take note po whether ito po ay warrantless arrest or arrest by virtue of a warrant. So either or po yan. An officer, in order to make an arrest, either by virtue of a warrant or without a warrant, as provided in Section 5, yung tinalakay po natin ng mga nakaraan, may break into any building or enclosure. Di ba? So, may break into any building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be. No? So, pwede silang pumasok dyan. No? Lalo na kung nakikita nila or meron silang strong conviction or paniniwala na nandyan tumakbo o nandyan pumasok yung kanilang huhulihin. Di ba? So napakaliwanag. May break into any building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be. No? If he is refused admittance thereto after announcing his authority and purpose. So dito po, meron pong requirement na binibigay ang batas, no? Ang Section 11. So, ano yung requisite? So, sabi rito, requisite before an officer can break into a building or enclosure to make an arrest. So, binanggit naman po yun sa binasa natin, di ba? Ayan, no? Where the person to be arrested is or is reasonably believed to be, if he refused admittance thereto after announcing his authority and purpose. So, ano yung requisite? Number 1, that the person to be arrested is or is reasonably believed to be in said building. So kung merong strong conviction, yung isang law enforcement officer, yung isang police,
na nandyan, no? Yung tao na yan, let's say naka-duty ka ron. O, meron siyang strong conviction na doon pumasok, doon tumakbo. Diba? So, yun yung unang requirement, no? Pangalawa, that he has announced his authority and purpose of for entering therein. Diba? Let's say, tumatakbo, pumasok. Oh, Chief, saan po kayo? Hinarang mo. Hindi. Guard, nandyan yung hinahabol namin. Kailangan namin pumasok. Diba? So, has announced the authority. Mga pulis kami, may hinahabol kami. Napag-alaman namin, dyan po pumasok. Diba? Nagpakita ng tsapa. O NBI po kami. O CIDG. Diba? So, that he has announced his authority and purpose of entering therein. Number 3 requirement, that he has requested and been denied admittance. Di ba? So, unang requirement, pinaniniwalaan nila na dyan pumasok sa area mo yung suspect. Ikalawang requirement, magpapakilala dapat. So, requirement po ng batas to ha. Oh, mga pulis kami, mga NBI kami, mga CIDG kami, law enforcement agency kami, officer. Mayroon kaming inaabol na suspect, napag-alaman namin na dyan pumasok sa area mo. So, susuyuri namin yan. Di ba? And number 3 requirement, nagsabi sila, no? So, sabi dyan, nag-request sila na papasok, pero dininay nung tao, dininay nung gwardiya, dininay nung management. Okay? Despite of the announcement, despite of the request, dininay natin, so meron silang right to break in. Okay po? So, kaya dun sa mga security professional na makaka-encounter po ng ganyan at pipigilan ninyo, medyo baka malagay po tayo sa alanganin niya, no? Later on, dahil pinigilan niyo yung isang law enforcement officer na i-perform yung kanyang duty sa paghabol sa isang suspect na pinaniniwalaang pumasok sa inyong nasasakupan, pwede ho kayong malagay sa alanganin yan. Diba? So, sa isang pwede kayong malagay sa obstruction of justice niyan kasi pinigilan nyo yung isang opisyal o yung isang officer o law enforcement officer na gawin yung trabaho niya sa pagsupil o paghuli sa isang suspect. Okay po? So, sa mga security professional dyan, aralin po natin ito at sana may nakuha po tayo rito. Magagamit po natin to sa ating trabaho. Muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.